Napapansin mo ba na palaki ng palaki ang tiyan mo at kapag hinawakan mo ito ay parang matigas at banat na banat? Siguro tinatawanan mo lang ito minsan at tinatawag na dad bod o kaya ay sinasabi mong tanda ito ng magandang buhay dahil nakakakain ka ng masarap. Baka iniisip mo na normal lang na lumaki ang bilbil kapag nagkakaedad na tayong mga Pilipino o dahil palagi ka lang nakaupo sa trabaho at walang time mag-gym. Pero paano kung sabihin ko sa'yo na ang matigas na tiyan na yan ay hindi lang simpleng taba na nakatago sa ilalim ng balat mo? Paano kung ito na pala ang malakas na sigaw ng iyong atay na unti-unti na itong nasasakal at namamatay sa loob na hindi mo man lang nararamdaman? Makinig ka ng mabuti dahil ang pag-uusapan natin ngayon ay isang nakakatakot na epidemya na pumapatay ng tahimik sa milyon-milyong Pilipino araw-araw. Ito ang tinatawag nating fatty liver disease. Marami ang nag-aakala na ang sakit sa atay ay nakukuha lang ng mga taong malakas uminom ng alak araw-araw. Yan ang isa sa mga pinakamalaking maling paniniwala ngayon. Alam mo ba na napakaraming pasyente ngayon ang nade-diagnose na may sira ang atay kahit isang patak ng alak ay hindi nila natikman sa buong buhay nila? Ito ang tinatawag na non-alcoholic fatty liver disease at galing ito sa mga inosenteng pagkain na isinusubo natin 3 beses sa isang araw. Ang atay natin ang pinakamalaking internal organ at ito ang nagsisilbing master filter at pabrika ng buong katawan. Lahat ng kinakain mo, iniinom mo at kahit ang mga gamot na nilulunok mo ay kailangang dumaan muna sa atay para salain, linisin at iproseso bago ikalat sa dugo. Pero dahil sa modernong paraan ng pagkain natin ngayon, binibigyan natin ang atay natin ng napakabigat na parusa. Gusto kong maintindihan mo kung bakit napakadelikado nito. Kaya pag-usapan natin ang mga pangunahing senyales o warning signs na nagpapakita na baka puno na ng taba ang atay mo. Ang unang-unang warning sign ay ang paglaki at pagtigas ng tiyan. Iba ito sa taba sa braso o hita na malambot at pwedeng kurutin. Ang matigas na bilbil ay tinatawag na visceral fat. Ito ay uri ng taba na hindi nasa ilalim ng balat, kundi nasa loob mismo ng tiyan mo na nakabalot ng mahigpit sa mga organs mo, lalo na sa atay. Kapag napuno ng taba ang atay mo mamamaga, ito at lalaki, kaya pakiramdam mo ay parang may matigas na bola sa loob ng tiyan mo na hindi mawala-wala kahit anong diet ang gawin mo. Ang pangalawang warning sign na madalas inuugnay lang sa puyat ay ang matinding pagkapagod at panghihina na walang malinaw na dahilan. Yung tipong paggising mo pa lang sa umaga, pagod ka na agad. Wala kang enerhiya sa trabaho at gusto mo na lang laging humiga. Nangyayari ito dahil kapag balot ng taba ang atay mo, hindi na nito magawa ang trabaho niya na i-convert ang mga pagkain para maging enerhiya ng katawan. Sa halip na magkaroon ka ng lakas, nag-iimbak lang ng nag-iimbak ng lason ang katawan mo, kaya palagi kang nanghihina. Ang pangatlong warning sign ay makikita mo sa balat mo, lalo na sa batok, leeg, kilikili at singit. Napansin mo ba na parang nangingitim at kumakapal ang balat mo sa mga bahaging ito na kahit anong kuskus mo ng sabon o hilod ay hindi natatanggal? O kaya ay bigla kang tinubuan ng napakaraming maliliit na nakabiting balat o skin tags sa leeg at dibdib? Marami ang nahihiya rito at akala nila ay libab lang ito. Pero sa totoo, lang ito ay tinatawag na acanthosis nigricans na isang direktang senyales ng insulin resistance. Ibig sabihin, hindi na tinatanggap ng mga cells mo ang asukal sa dugo kaya napipilitan ng atay mo na gawin itong taba. Ang nangingitim na leeg ay hindi problema sa kalinisan, kundi isang malakas na alarm bell ng atay at lapay mo na malapit ka ng magka-diabetes at fatty liver. Ang pang-apat na warning sign ay ang pakiramdam na laging bloated o puno ng hangin ang tiyan at minsan ay may kasamang manakanakang kirot sa kanang bahagi ng tiyan sa ilalim mismo ng iyong mga tadyang. Wala kasing pain receptors ang atay mismo, pero mayroon itong manipis na balot na tinatawag na capsule.
Kapag sobrang laki na ng atay mo dahil sa pamamaga, nai-stretch o nababanat ang balot na ito at yon ang nadudulot ng manhid na sakit o bigat na nararamdaman mo sa kanang tagiliran mo. Ang panlimang senyales ay kung madali kang magkapasa sa balat kahit hindi ka naman malakas na nabangga at kung napapansin mo na naninilaw ang mga mata mo. Ang atay din kasi ang gumagawa ng mga protina na kailangan para tumigil ang pagdurugo natin at tumutulong na maglinis ng lumang dugo. Kapag sira na ang pabrika, hindi na ito nakakagawa ng pampatigil ng dugo at naiipon ang dilaw na chemical na tinatawag na bilirubin, kaya naninilaw ang mata at balat. Gusto kong isipin mo ang isang pasyente ko. Tawagin natin siyang Mang June. 48 taong gulang siya at mahilig sa unli rice matatamis na kape sa umaga at laging kumakain ng mga fast food dahil laging nagmamadali. Malaki ang tiyan niya, pero dahil hindi naman siya umiinom ng alak, kampante siya na malusog ang atay niya. Isang araw, isinubod siya sa ospital dahil bigla siyang nagsuka ng napakaraming dugo at lumaki ng sobra ang tiyan niya na parang may tubig sa loob. Nang ma-ultrasound namin, doon namin nakita na ang atay niya ay hindi na makinis. Naging matigas na ito, lumiit at napuno ng peklat. Ang tawag dito ay liver cirrhosis. Dahil hindi niya pinansin ang matigas niyang bilbil at patuloy siyang kumain ng napakaraming carbohydrates at asukal, unti-unting nasakal sa taba ang atay niya hanggang sa mamatay ang mga cells nito at naging puro peklat. Ang masaklap sa liver cirrhosis ay wala na itong lunas. Hindi na maibabalik sa normal ang atay kapag naging bato na ito at ang tanging paraan na lang para mabuhay ay ang humanap ng bago at magpa-liver transplant na halos imposible para sa ordinaryong tao. Bakit ba nagkakaroon ng fatty liver ang isang tao kahit hindi umiinom ng alak? Ganito ang simpleng paliwanag kung ano ang nangyayari sa loob mo. Ang katawan natin ay kailangan ng enerhiya mula sa asukal at carbohydrates para gumana. Pero ang atay natin ay may limitasyon lang kung gaano karaming asukal ang kaya nitong itago bilang reserba. Kapag kumain ka ng bundok ng kanin, sinabayan mo pa ng matamis na iced tea at pagkatapos ay kakain ka pa ng kakanin o cake. Ibig sabihin, binigyan mo ang katawan mo ng sobrang daming asukal na hindi mo naman magagamit dahil uupo ka lang naman maghapon. Dahil puno na ang reserba ng atay, wala itong magagawa kundi i-convert ang sobrang asukal na ito para maging taba. At ang unang-unang lugar kung saan idedeposito ng katawan ang taba na ito ay sa loob mismo ng atay. Isipin mo na lang na para kang nagpapasok ng napakaraming gamit sa isang maliit na kwarto hanggang sa hindi ka na makadalaw sa loob at hindi ka na makahinga. Ganyan ang nararamdaman ng atay mo araw-araw. Kung patuloy mong i-ignore ang mga sintomas na ito at sasabihin mong tatanggalin mo na lang ang taba next year, ano ang mangyayari sa'yo? Ang fatty liver kapag pinabayaan ay uunlad at magiging steatohepatitis o ang malalang pamamaga ng atay. Mula sa pamamaga, magkakaroon ng mga sugat na magiging peklat at mauuwi sa liver cirrhosis. Kapag may cirrhosis ka na, babagsak ang immune system mo, maiipon ang mga lason sa otak mo na magpapahilo at magpapabaliw sa'yo at pwedeng mauwi sa liver cancer. Isang napakasakit na katotohanan na maraming tao ang namamatay ng maaga dahil lang sa maling kinakain na pwede sanang napigilan. Pero may magandang balita at ito ang pinakamahalagang parte ng video na ito. Ang atay ay ang kaisa-isang organ sa buong katawan natin na may kakayahang mag-regenerate o buuin ulit ang sarili niya. Hanggat nasa fatty liver stage ka pa lang at hindi pa nagiging peklat ang atay mo, pwede mo pa itong ibalik sa pagiging malusog na makinis na atay na parang bago ulit. Pwede mong linisin ang atay mo nang hindi gumagastos ng malaki sa mga mahal at peking detox pills na nakikita mo online. Ano ang dapat mong gawin na yon para iligtas ang atay mo? Una at pinaka-epektibong paraan ay ang pagbawas ng mga simpleng carbohydrates at asukal sa dieta mo. Hindi taba sa karne ang unang sumisira sa atay, kundi ang sobrang asukal at kanin. Bawasan mo ng kalahati ang kanin na kinakain mo araw-araw. Kung kaya mo, palitan mo ito ng mga mas masustansyang alternatibo at itigil na ang pag-inom ng mga matatamis na inumin tulad ng soft drinks,
milk tea at fruit juices dahil punong-puno ito ng fructose. Ang fructose ay isang uri ng asukal na sa atay lang pwedeng iproseso, kaya direktang lason ito sa atay mo kapag sumobra. Pangalawa, subukan mong gawin ang intermittent fasting. Ang pag-aayuno ay ang pinakamabilis na paraan para pilitin ang katawan mo na sunugin ang mga nakatagong taba sa loob ng atay mo. Kung bibigyan mo ang katawan mo ng 12 hanggang 16 na oras na walang pinapasok na pagkain at tubig lang ang iniinom mo, mauubos ang asukal sa dugo mo, kaya kukuha ng enerhiya ang katawan mo mula sa mga taba sa bilbil at atay mo para sunugin ito. Pang-atlo, kumain ng maraming cruciferous vegetables tulad ng broccoli, cabbage, cauliflower at pechay. Ang mga gulay na ito ay mayaman sa sulfur at mga natural na compounds na tumutulong para mag-produce ng glutathione ang katawan mo. Ang glutathione ay ang pinakamalakas na antioxidant na ginagamit ng atay para linisin ang sarili niya mula sa mga lason at pamamaga. Pang-apat, kung umiinom ka ng alak, itigil mo na ito muna. Dahil may taba na ang atay mo, ang pag-inom ng alak ay parang pagbubuhos ng gasolina sa isang nagliliyab ng apoy. Doble ang magiging pamamaga at mas mabilis na masisira ang atay mo. Panglima, ugaliing maglakad o magpawis ng kahit 30 minuto araw-araw dahil ang ehersisyo ay nakakatulong na gawing sensitibo muli ang iyong katawan sa insulin para hindi na mag-imbak ng panibagong taba ang iyong atay. At ang huli at napakahalagang step, huwag kang mag-self-medicate ng mga kung ano-anong pain relievers at herbal supplements dahil lahat ng yan ay dadaan sa atay mo at magdadagdag lang ng trabaho dito. Magpatingin ka sa doktor at humingi ng ultrasound sa tiyan para makita ng personal kung may fatty liver ka na at magpa-blood test para ma-check ang iyong SGPT at SGOT na nagpapakita kung nahihirapan na ba ang atay mo. Huwag mong hintayin na manilaw ang mata mo bago ka umaksyon. Ang kalusugan ng iyong atay ang magdidikta ng haba at ganda ng buhay mo. Kapag malinis at malakas ang atay mo, magkakaroon ka ng maraming enerhiya, gaganda ang balat mo. Hindi ka madaling tatanda at makakaiwas ka sa diabetes at sakit sa puso. Ang desisyon ay nasa mga kamay mo ngayon at ang pagbabago ay nagsisimula sa kung ano ang isusubo mo mamaya. Paalala lang muli na ang lahat ng impormasyon na ating tinalakay sa video na ito ay ginawa para lamang sa pangkalahatang edukasyon at kaalaman at hindi kailanman dapat maging pamalit sa pormal na konsultasyon, diagnosis o gamutan mula sa isang lisensyadong doktor o gastroenterologist sa inyong lugar. Kung mayroon kayong nararamdamang kakaiba, lalo na ang pananakit sa kanang bahagi ng inyong tiyan o paninilaw ng inyong mga mata, huwag mag-atubiling magpakonsulta agad ng personal upang mabigyan kayo ng tamang lunas. Maraming salamat sa inyong panunood at pakikinig. Mahalin ninyo ang inyong atay dahil ito ang tahimik na bayani ng inyong katawan. Ingatan ang inyong kalusugan at hanggang sa muling pagkita natin dito para sa karagdagang kaalaman na magliligtas sa inyong buhay.